So, ito na mga master, ang pinagmamalaki ng Sultan Kudarat, ang alkaline river or ang tubig dito ay pwede mong mainom 80 to 90% alkaline. Halina't gumala kasama si Master Gala sa isang napakagandang lugar at ang mga nakatagong yaman ng Sultan Kudarat. Ang ating kauna-unahang car adventure na ipasusulit ko sa inyo sa ating bagong destinasyon, ang Seven Falls ng Columbio Sultan Kudarat, na may makapigil hiningang mga tanawin at bulubundukin sa Mindanao. Magmula sa Davao City ay makakarating tayo ng bayan ng Columbio ng 3 hanggang 4 na oras. Isa nga pala ito sa napakagandang proyektong natapos lang kumakailan dito sa Davao City. Tinatawag nga itong Davao Coastal Road. Matapos ang ating mga gala nung nakaraan sa Davao de Oro na isa sa pinakamagandang falls, ito ay tinatawag na Mainit Falls na matatagpuan nga sa bayan ng Mako. Sa taglay nga nitong ganda at init ay masasabi mong gagaling daw ang iyong mga karamdaman. Siyempre, kung mainit ang ating pinuntahan ng nakaraan, ay ngayon naman pupunta tayo sa napakalamig at naiinom pang tubig ng isang bukal sa Mindanao pa rin. If the world is standing, I'm gonna be next to you. Night kiss to baby, I So ito na, papunta na kami mga master dun sa pinaka sinasabi nilang underground river dito po sa Mindanao. Sakop ito ng boundary ito ng Columbio, Sultan Kudarat. Oo, so tignan nyo tong daan. Ayan. Pagbaba mo dito, ilog agad yung dadaanan mo. Tapos 1 kilometer lang daw yung layo, halos. Tawag nga nila na Fetam Clego. So hindi masyadong mahirap yung daan kasi underground river siya. Update ko kayo pag malapit na tayo. Entrance tayo. So kagaya ko na hirap sa pag-akyat, meron tayo dito marerentahang kabayo, 100 lang. Yan. Ang taas kasi. So pag hirap ka guys, pwede ka na sumakay ng kabayo. Hindi ba itutumba? Anong pangalan ng kabayo na to, sir? Babae. Kung gusto niyo ng konting adventure, sasakay talaga kayo ng kabayo para marating yung sinasabing falls. Apil lang pababa nito, sir? Sa 100? Wala pa. So tignan nyo naman yung likod ko, guys. Oh, di ba ito yung kabayo? Oh. Tapos tignan nyo tong pinaka background. Makuha yun, oh. Parang ano? Ng mais. Parang ano eh. Hip-ho. Baka tumakbo to, sir, ha? Orange? Ha? Actually, yung parang dito sa side na to, kung titignan mo kasi nakarating tayo ng Batanes before, guys. Lalagay ko sa comment yung link. Ito, parang part ng Batanes tong banda rito, oh. Napakaganda. Yan. So 5 minutes from here, mararating na natin sinasabing underground river, guys, ng Sultan Kudarat. Tignan nyo naman dito, napaka-breathtaking na. Nauna kasi yung mga kasama ko. Napakaganda. So
Pababa pa tayo ng pababa. Yun lang pag problema natin dito mamaya. Pagpataas na. Dito pa lang guys, maririnig mo na yung agos ng actually may falls din daw doon. Hala. Ay guys, napakaganda. Sulit. Hala, tignan nyo dito pa lang oh. Tignan nyo. Ayan, nakikita nyo na ba? Yung kulay blue na yan. Ayan oh. Asul na asul. Ay grabe, nakakapangilabot, ang ganda. Napakaganda. Sulit. Sulit, tignan nyo. Ayan guys oh. Ay ang ganda. Napakaganda. Wala pong edit yan guys ha. Meron pa dun sir no? Sir? Meron pa doon? Marami po sir. Kailan to binuksan sa public sir? Yung pandemic sir. Sige, papakilala natin yung ating tour guide na si sir. Anong pangalan mo sir? Dondon po. Yan, si Sir Dondon yung nag-guide sa atin. Pagka pupunta kayo dito, hanapin nyo siya para itutur. Mura lang guys, itutur niya tayo. Naiinom ba yung tubig na yan sir? Sir, actually sir, yung tubig 90% alkaline yun kasi may certificate kami galing 90% alkaline, wow! So, ibig sabihin, namin yan ipatest sa ano sir. pinatest nyo. Oo. Ngayon, anong sabi sa resulta? So, 90% talaga alkaline. Alkaline. So, That's why safe siya inumin talaga. so pwede ko tong tawagin, pero ako para sa akin lang, pwede ko siya tawagin na underground alkaline river. Pwede. Okay sir, walang problema. O di ba, narinig nyo guys ha? Babansagan natin to ngayon ng underground alkaline river. Napakaganda. Sakop na po ito ng Sultan Kudarat. Grabe na, pag nandito ka guys, unang kita mo palang kikilabutan ka sa ganda. Nagtatayuan nga yung balahibo ko eh. Sulit talaga. Tignan nyo dito. So, pwedeng tikman natin sir yung tubig. Kung talagang alkaline siya. O sige, tikman natin agad yung tubig. Pero bago ang lahat, mag-ano muna ako dito, mag-ampo muna ako, magpaalam lang ako sa nandito. Siyempre, hindi tayo taga-dire. Mag-ampo lang gamay or magdasal lang tayo saglit guys. So, ito na mga master, ang pinagmamalaki ng Sultan Kudarat, ang alkaline river or ang tubig dito ay pwede mong mainom 90%, 80 to 90% alkaline. Ayon sa mga dalubhasa na sumuri dito. So, tingnan nyo to, napakaganda. Inom tayo. Inumin natin. Ang sarap. Fresh. Fresh na fresh yung lasa. Aakyat nga tayo sa pinakataas na bahagi para makita natin yung butas kung saan nandoon ang pinaka-exciting view ng underground river bago natin pasukin ang ilalim. Bukod sa maasul at manamis-namis na tubig ay talagang mawiwili ka dito. Hindi ko talaga inakala na meron palang ganitong lugar sa Mindanao. Ang underground river ng Columbio, Sultan Kudarat ay tinatawag din na Fetam Cleco. Isa ito sa pinakabagong tourist destination. Tingnan nyo naman guys, kung gaano siya kalinaw, diba? Oh? Walang isda dito, sir? Meron sir, yung mga paliliit lang. Maliliit. Okay. Tara, doon tayo sa unahan. Ito. Yung underground yung Wilnod, pero sa amin ay mga specific na mga names ito mga Bawat. bawat ibanan. Pero kung ito, tatawagin nito sa pangkalahatan, underground na. Okay. Okay lang sir. Magkano yung bayad? Pag nag-overnight? Bawal pa? Wala pa kayong yung overnight. Ay, oo nga, napakaganda. Hala. Tignan nyo guys, oh. Teka lang, ingat, baka madulas ba? Ito na, tignan nyo.
Ay, oo nga, grabe. Tabi-tabi po. Napakaganda. Malalim na yan, sir? Sa gitna lang yung malalim, sir. Okay. 3 meters siguro yung sa gitna lang. Oo. Pero both side, mga... Pwedeng gumilid. Pwede. May fall sa ilalim. Ganda. Teka lang. Ano, lusong na? So ito na guys, ito yung sinasabi ko sa inyong sulit lahat ng gastos, sulit lahat ng pagod para makarating ka dito sa sinasabing underground river ng Sultan Kudarat. So ito raw ay 80 to 90% alkaline, so naiinom siya. At dito sa may part na pinakagitna daw, yung pinakamalalim na part na umaabot lang naman ng 3 meters, pero hindi tayo aabot dyan dahil lalangoyin natin sa punta doon. Dahil doon daw hanggang tuhod na, kasi kitang-kita na yung lupa doon yung tinutuntungan. So, papahawak muna natin dito sa ating tour guide yung camera para mabibidyohan tayo guys. So, exciting to, tara. Puntahan natin, pasukin natin. Ay, ang ganda! O diba, sulit? Dito. Ha? Abi, isda. Tignan nyo naman yung tubig guys, so napakalinaw. Oo nga. So natapos na yung ating first destination. Papunta na tayo ngayon sa second destination naman guys. Yung final destination. Sarap. Hindi. Tinatawag nilang Seven Falls. Oo. So hindi raw siya literal na pitong talon. Pero yung style niya parang tinatawag nilang pitong talon. Ito yung kaninang pinaliguan natin. Yan. Yan siya guys. Pinakailalim niya. Napakaganda diba? Ito na yung parte na papunta na tayo dun sa sinasabing Seven Falls. So ingat-ingat lang tayo dito sa mga part na madulas. Ganda ng tubig eh. Kaya talaga ipinangalan ko rin sa sarili ko yung Master Gala. Hindi ko naman akalain kasi sa una na cemetery magte-trending sa atin. Pero yun nga, maswerte tayo na isa sa ating iniidolo na si Sir Drew Arellano. Before, pinapanood ko yung mga palabas niya, adventure ni Drew, yung mga ganun. Parang nasa instinct ko na sabi ko, soon baka naman ako magawa ko din yung nagagawa niya. Kasi sobrang saya, gumala. Kahit medyo magastos, pero hindi mo na iisipin. Parang hindi ko siya pinangarap guys masyado. Pero tingnan nyo naman yung daan dito. Medyo creepy doon.
Tapos, bali lalakarin lang natin ito ng mga 30 minutes. So, ito na. Ay, hindi pa pala. Ganda. Buyo-buyo. Oo. Ito mga ganyang puno. Oo, ito ganyan. Ito. Yan. Oo. Takot ang Banakon. mga kobra. Oo. Bakit daw? May amoy ba yan or something? Oo, ganun daw talaga. Ay, hindi nila siguro gusto yung amoy or yung... hindi nila gusto kasi daw pag maano ka na makagat ka ng banakon, yung mga malalaking kobra, yung viral na ngayon. Oo. Kasi kainin mo lang daw yun. Ay, talaga? Tapos yun daw ang Kakainin ko yung... lunas. Ito. Alin dyan? Yung dahon na yan? Hindi, ito. Ito yung panggamot sa pag ito. nakagat ka ng banakon. Oo. Pag kinain to, kainin mo lang na tapos yung yung laway? Oo, yung dudurugin mo ng ngipin, tapos idura dun sa sugat o sa kagat. Oo. Pero kailangan mo pa rin pumunta ng ospital. Hindi na. Kailangan pa rin. Pero hindi ka mamamat. Ito ang first aid na hindi First ka talaga aid. para makaano ka. Talaga ba? Kuha na nga tayo nito, dagdagan natin. Pero ito pag dry na, sir. Ay, hindi. Kailangan fresh. Pero hindi yun sir, kasi kung magdala ka tapos Tapos nakagat ka. So ito guys, pangontra raw ito. Kumbaga pang first aid lang. Hindi ito yung talaga ng kamandag. hindi. Pang first aid lang. Ano tawag dito, sir, sa dahon nito? Buyo. Sa amin nga yun yung nilalagyan ng pinapartner sa nganga. Ano tawag doon? Buyo. Pero sa tribo na sa amin sa term sa Blaan is iko. Kiko. Iko. 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 Ayan. Okay. Tignan nyo to guys, itong dalawang balete, yung napakalaki. Sobrang ganda niya tignan dito. So, ang kagandahan pala dito mga master ay hindi daw lumalaki ng biglaan yung sapa tsaka yung falls. Ibig sabihin, safe dito kasi kung sunod-sunod daw ang ulan, 3 hanggang 4 na araw lang daw bago lumaki yung pinakatubig. Kaya hindi raw ganun kadelikado. So dadaan tayo dito, tatawid tayo dito. Yeah. Ang dami pala doon. Ito na yung pinakabukana. So ang nakaka-amaze dito pa lang sa daan, makikita mong napakalinis at parang virgin pa. Oh, virgin. Ang pinakailog na ito. So karugtong na ito ng pinakahuling bahagi ng lalakarin natin na sinasabing 7 Falls. Imagine guys, puro ganyan yung dadaanan mo sa paligid bago ka makarating doon. Madadaanan mo yung napakagandang ilog na ito bago yung falls na sinasabi nila. Sa aking pagtansya ay humigit kumulang 100 na mahigit ang mga nadaanan naming maliliit na falls, bukod pa rito sa mga ilog na ito. Kaya talagang sulit ang ganda at bawat lugar na inaapakan mo wala kang makikitang malabong tubig o marumi. Super amazing talaga. Dito naman, pwede dito maligo yung mga bata. Dito sa park na ito. Napakalinaw. So sa amin guys, sa Bulacan, ang tawag sa mga maliliit na ilog o yung pinakapaanan ilog ay batis. Oo. So tignan nyo naman yung batis dito. Napakalinaw na batis. Pwede kang uminom dyan. May mga isda. Ayan o. May mga isda. Oh, ito guys
Yan oh, dadaanan mo pa lang guys oh, sulit na, sobrang linaw na. Dito pa lang pwede nang maligo eh. Ganda. So, pwede ka dito mag-overnight mga master oh, sa mga kubo. Magkano per night yan, sir? Ay, kayo lang bahala, sir. Siguro, po ng race sa ano? O, magbigay lang. Oo. Day. Dito may mga minsan, may mga engkantada ba? Yung nagbabantay ng ilog. Okay. Actually, sir, yung sabi sa mga ilolo namin, yung papa ko nag-story, sabi niya na may nagbantay daw dyan, pero yung mga mababait. Mababait. Mga engkantada, ganun. Ay, hindi niya sinabi na engkantada, pero may magbantay daw, pero mga napakabait daw. Sabi ng papa ko. Hindi sila nananakit, kumbaga. Hindi. Basta wag ka lang magkakalat, ganun. Wag ka lang ano ba? Oo, basta kung basta mabait ka din. Yes, sir, basta kung mali ang kung bad yung intention siguro, siguro may mangyayari. Hindi man sa inyo may nangyayari, may lang, parang discipline lang. So ito na siya guys, ang ganda nga. Parang tinatamad akong umakit doon sa taas. Ang taas na. Go! Last night, there's two baby, and I know taas. I wanna hold you. Nakikita niyo itong pinaka bundok dito, yung view. Yan. Napakaganda. Maganda pa sa ex mo. Wag dito, bro. Wag dito. Yan. Kaya na. So ito na, pagkatapos ng ilang oras, isang oras almost, ay narating na natin itong sinasabing 7 falls. So papalitan tayo ng drone para makita ninyo kung gaano kaganda dito guys. Ay, may tao. Ganda. Ito oh, meron sa kaharap na bundok dito. Tingnan nyo ah. Sa pinakaitaas o palibot ng talon ay makapigil hininga ang tanawin, lalo na makikita mo ang napakagandang kabundukang ito. Other than that ay parang mistulang Batanes ang pinaka-ambience ng lugar. Sa ganitong buwan ng mga Oktubre talaga maganda raw pumunta rito dahil makikita mong ganito kaberde o kaluntian ang palibot nito. Saang lugar pa kaya sa Mindanao ang pwede nating galain? Sana'y samahan niyo ako sa susunod na video natin at maraming salamat sa pagsuporta sa ating gala for today. Masasabi kong isa ito sa sulit at pinakamasarap na gala natin ngayong taon. Para naman sa mga bagong vlogs na ating aabangan ay maaari kayong mag-suggest sa comment ng #MasterGala at ang inyong mga questions at ang inyong mga magagandang suggestions na pupuntahan natin sa buong Mindanao o sa Pilipinas. Huli ay maraming salamat.